Ano na kaya ang gagawin ng magkapatid na sila Ignia at Natsu matapos nga na hindi magkaugnay ang kanilang layunin sa mundo ng mga tao? At sino naman kaya itong bisita na may sorpresang ihahayag na may kaugnayan tungkol kay Acnolodia? Kaya kumapit na mga kaibigan dahil ito na ang chapter 162 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Matapos nga natin masaksihan sa nakarang chapter ang mismong biglaang pag-atake ni Natsu kay Ignia na hindi nga lamang ito nagpagulat sa Fire God Dragon. Tanong naman ni Natsu kay Ignia kung totoong anak nga ba ito ni Igniel dahil alam nga naman natin na may pagmamahal nga si Igniel sa mga tao, hindi nga tulad kay Ignia na gusto nga nitong wasakin ang mundo. Ngunit ngumiti nga lamang si Ignia at bigla nga itong nagpasabog ng kanyang apoy na naging dahilan na napatapon nga si Natsu. Ngiti pang pahayag ni Ignia na ganun nga talaga ang kanyang ama at naging totoo nga lang din siya sa kanyang sarili. Nabigla naman si Natsu sa mga apoy ni Ignia na tumama sa kanya dahil kakaibang araw ang mga ito. Patuloy pang pahayag ni Ignia na handa na nga ang lahat ng kanyang mga kasama na pumunta nga sa mundo ng mga dragon. Nabigla naman uli si Natsu sa binanggit ni Ignia tungkol sa mundo ng mga dragon. Paglinaw at pagpapaalala pa nga ni Ignia sa kanyang sinabi na tungkol nga ito sa magaganap na Dragon King Festival na kung saan pagdiriwang araw ito ng mga tao at ng mga dragons. At habang nagtitiis nga si Natsu sa mga galit at inis niya kay Ignia ay nabigla na lang siya nang may biglang ang lumiliwanag sa taas ng bubong at biglang bumuhos at bumagsak nga itong malakas na mahika na mas ikinabiglangan nilang lahat. Mula nga nitong bumubuhos na malakas na enerhiya ng Black Magic ay may biglang nagsasalita at binanggit nga muli itong Dragon King Festival, subalit ika pa nito na hindi nga raw ito tamang pangyayari kaya naman mas nabigla at nababahala pa nga sila Natsu at Ignia. At bago nga tayo magpapatuloy sa mga kaganapan sa kastilyo ni Ignia ay balikan muna natin ang harapan nila Ersa at nitong second commander ng Fire and Flame na si Weed. At wika pa nito na kapag magsisimula ng araw mismo ang kaganapan sa kanilang kastilyo ay siguradong hindi na nga rin niya matatapos ang labanan niya kay Ersa. Nababahala naman itong si Miss Fortune na baka sabihin nga ni Wade ang tungkol sa Dragon King Festival. Ngunit sa mga oras nga rin iyon ay kasabay nga rin ito ng pagbuhos ng malakas na enerhiya ng Maika ang bumagsak sa loob ng kastilyo ni Ignia. Sa pagkabigla nga nilang tatlo ay akala nga ni Miss Fortune na nagsimula na nga mismo ang dragonization. Subalit pagsalungat pang pahayag ni Wade na ibang araw itong kanyang nararamdaman. Kaya naman agad-agad ngang lumipad itong pusang apoy at tinuro kung nasaan nga itong kastilyo kay Ersa. Sa pagkabahala nga rin ni Wade ay gusto na ngang bumalik ni Miss Fortune sa kanilang kastilyo. Subalit tuluyan namang dumating ang iba pa nating mga bida sa pagkabahala nga rin nila kay Ersa. Nagtataka nga agad ni Wendy at Carla kung mga miyembro nga rin ba itong makaharap ni Ersa sa Fire and Flame. Nang bigla naman nagkatugma ang mga tinginan nila Happy at Miss Fortune ay bigla nang napainlove si Happy dito sa kakaibang pusang apoy. Habang patuloy nga na nasisiyan itong dalawang pusa sa kanilang pagkikita ay agad na nga ring tinawag ni Wade ang kanyang kasamang pusa para bumalik sa kastilyo. Nagulat naman sila Gray at Lucy sa kanilang narinig na kasalungat nga ang pangalan ni Miss Fortune sa pangalan ni Happy. Subalit masaya naman itong dalawang pusa dahil parang kapalaran ng araw nila ito. Habang nagpapaalam nga si Wade kay Ersa ay wika pa nitong muli na ang kapalaran ng araw din mismo ang maghuhusga kung sakaling magkita pa nga sila. Agad namang itinuro ni Gray itong nagliliwanag para maging gabay ng araw nila ito patungong kastilyo ni Ignia. Nagtataka naman si Lucy kung anong klaseng liwanag ng araw ito na ito nga mismo ang siyang bumuhos sa kastilyo ni Ignia na isang black magic. At ito na nga mga kaibigan sa pagpapatuloy nga mga kaganapan sa loob ng kastilyo ni Ignia habang patuloy nga pa rin sa pagkagulat ang lahat ng nasa pagitan nga nila Natsu at Ignia ang mismong black magic na patuloy pa rin sa pagbuhos at sa loob nga nito ay may isang tao. Bigla namang tinanong ni Ignia kung sino nga itong taong nagsasalita sa loob ng black magic at habang papalabas na nga ito ay tugon at pahayag pa nitong muli na noon nga ay may nangyayari ngang labanan sa Ishgard na tinatawag ng Dragon King Festival na kung saan labanan nga ito ng mga tao kasama rin dito si Acnolodia at ang Black Wizard. At sa mga oras ngang iyon ay biglang tinawag nitong bisita si Ignia at sinabing may nakaligtaan nga raw itong Fire God Dragon dahil tulad nga raw ng dati na ang Dragon King Festival nga ay may isang Black Wizard. Kaya naman kailangan nga rin daw ng isa pang Black Wizard sa gagawing Dragon King Festival ni Ignia sa ngayon. At dito nga ay tumigil na nga itong enerhiya ng Black Magic at mas lumaki pa nga mga mata nila Ignia at Natsu sa pagkabigla nang tuluyan na nga nagpakita at nagpakilala itong gustong sumali sa kanilang labanan na siya nga raw si Paris na ang mismong Black Wizard. Kaya naman nagulat nga si Natsu sa kanyang nakita dahil alam nga naman natin mga kaibigan sa mga nakaraang chapter na may nakilala nga tayong si Paris na nakatira sa mundo ng Elenter na ito nga rin mismong nagpanggap na ang White Wizard bilang si Toka at naging kalaban na rin ito ni Natsu. Gayunpaman tinulungan na nga rin ito ng ating bida mula sa higpit ng Moon Dragon God na si Celine. At habang sa pagkabigla nga rin ni Ignia dahil may nararamdaman nga siyang kasing katulad na presensya nitong babae dahil parang katulad nga raw ito ng presensya ni Acnolodia na ang mismong kinatatakutang dragon ng mga 5 dragon gods noon pa man.
Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Sabay-sabay nating aalamin ang mga katotohanan sa likod ng misteryosong Black Wizard na si Faris. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 163, Dragonization. Shoutout na rin sa ating kaibigang si Joshua Panal. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta sa ating channel at sa iba na rin nating mga kaibigan. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!